So yung ating pag-aaral ngayong umaga is about sa pananalangin. Amen ba? Sino po dito nananalangin? Ayun, praise the Lord. So, meron bang maling panalangin at may tamang panalangin? Titingnan natin kung meron nga dito sa ating pag-aaral sa oras na ito at makikita po natin ito sa Matthew chapter 6 simula verse 5 hanggang verse 15. Yan. So kasama dyan sa ating mga pinapanalangin ay yung mga nabiktima po ng mga nagdaang kalamidad sa ating bayan. So, ilan po yung mga kalamidad na dumaan sa atin? Yung bagyo, ilan ng bagyo yon, tapos lindol, ilang magkakasunod na lindol. Di natin pwedeng sabihin na, Panginoon, salamat dahil mahina lang dito sa amin. Diba? Kasi darating yung time, baka dito rin, hindi natin pwedeng sabihin na, oy, lindol, doon, malakas ka dito, maga. Hindi. So, sa atin lang is, dalamhati tayo sa mga nagdadalamhati, ipanalangin natin sila. And of course, maging ready rin tayo. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga building. No? Yung ilang story na building o kaya sa school. Doon sa 4-story na nasan ba kayo? Sa 4th o 3rd floor? 4th floor. O sa 4th floor, yun. Basta wala lang magpapanik sa paglabas. Diba may mga earthquake drill naman? Yan, so, yun, maging handa tayo palagi. Pinaghahandaan natin yan, yes, oo. Yung iba pinaghahandaan din yan, yung tinatawag na the big one. Oo, yung big one. Pero, kahit hindi natin hihintayin yan, darating din yan. Darating yan, hindi lang natin alam kung kailan. Basta bigla lang yan. Kasi yung fault line nga na tinatawag na sa atin. Pero, ang dapat na pinaghahandaan natin ng gusto ay ang pagdating ng the big J. Okay? Okay, the big J, which is the coming of our Lord Jesus Christ. Yun yung maganda na piniprepare natin ang ating mga sarili. And hopefully, praying na lahat po tayo ay ready. Amen ba? Amen. Sige. Matthew chapter 6, verse 5 hanggang 15, ang tamang panalangin. Okay? Again, para malaman natin to, ay balikan natin yung nasa verse 1. At ang sabi sa verse 1, mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Yan yung pinaka-susi nitong buong chapter 6 na ito. Kasi remember, ito po ay 4 na mga tinatawag natin. Kumbaga, yung sinabi ko nga last Sunday, na yung pagiging born again natin, yung pagkakaroon natin ng pagiging bagong nilalang natin, no? Ay hindi nakikita yan. It's between you and the Lord. Yung pagbabago sa puso mo, yung pagbabago sa isip mo, ay unti-unti yan na pwedeng bigla, pwedeng unti-unti na nangyayari. Pero hindi yan nakikita yung pagbabago niya. Ano ang nakikita sa atin para masabi na tayo ay nagbabago na nga o nagbago na nga? Doon sa ating mga ginagawa. Doon sa mga lumalabas sa ating mga bibig at saka yung mga pinipili natin ng mga activities sa ating buhay. Now,
apat na bagay yung ituturo dito sa atin ng ating Panginoon. Bilang, kumbaga bilang outward, tama ba yung outward? Bilang manifestation ng binago ka ng Diyos inside, ay ipapamuhay mo to outside. Ibig sabihin, ito yung makikita ng mga tao sa atin. At apat yung binigay, actually marami yan, pero apat ang didiscuss dito ng Panginoon Jesus. At yun yung pagbibigay o pagkakaloob, pananalangin, pag-fasting, pag-ayono, at saka kung how you handle yung kayamanan. Well, okay. So, ibig sabihin, doon sa verse 1, nais ni Jesus na tayo ay mamuhay ayon sa katwiran na natanggap natin sa Kanya by faith. Okay? Ibig sabihin, yung katwiran na ito, wala tayong ginawa, pero ibinigay sa atin. Imputed. Okay, so isa sa pamuhay natin, itong katwiran na to na ibinigay sa atin. Alam niyo yung imputed, yung kumbaga ibinigay sa yung account. Ang uso ngayon yung Gcash, ganyan, di ba? So, hindi mo man kilala at hindi ka naman nagpagod, pero may nagbigay sa yung account. Yun, binigay sa yung account na halaga. Yun yung ibig sabihin ng imputed, ibinigay sa iyo na wala ka namang hindi mo pinagpaguran, hindi mo pinagtrabahuan. Yung righteousness na yan, ibinigay sa atin ng Panginoon. And hindi lang yan imputed, kundi ito rin ay grace, biyaya ng ating Panginoon. So, ipapamuhay natin yung katwiran na iyan bilang patotoo. Kanino? Bilang patotoo sa mundong ito na ating ginagalawan. Bilang patotoo sa mga nakikita sa atin. Remember, nauna dito yung tinatawag natin na maging asin kayo at ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, maging mabuti kayong patotoo. Yan. At ito yung mga yoon. Maging magandang patotoo tayo. Ang babala, warning, ay yung verse 1. Na ingatan natin na huwag natin itong gagawin para papurihan tayo ng mga tao sa mundo. Okay? Ibig sabihin, ang iyong pagbibigay, ang iyong pagkakaloob. So, pag sinabing pagbibigay yan, sa ginamit dito kasi na word ay kung i-translate mo sa Tagalog ay paglilimos. Ibig sabihin, pagkakawang gawa. So, yung pagbibigay mo, pagtulong mo, let's say ngayon, di ba, may mga nasalanta ng mga kababayan natin. Siyempre, maraming magbibigay yan. One time na natawa ako doon nung lumindol, di ba, sa Cebu. Ang daming mga nakahiga dyan, nakaupo masugatan. Tapos may nagbibideo. Nakikita mo rin, ang daming nagbibideo. Nakaganon silang lahat. Hindi ba mas maganda kung binitiwan mo na lang yung cellphone tapos tumulong? Bali, bago man, kahit na short na video lang yun, yung pag ganun lang yan sa camera, nakita mo lahat, ang daming nagbibideo. High-tech talaga tayo. High-tech. Okay? So, babala, ingatan natin na huwag natin itong gagawin para papurihan tayo ng mga tao sa mundo. Instead, yung gagawin natin na pagbibigay, pananalangin, pagfa-fasting, pag-ayuno, no, ay i-practice natin na ang audience natin ay ang Panginoon, hindi ang tao. Okay. And Jesus said na kung ito ay ginagawa mo para sa tao, natanggap mo na ang iyong reward. At enjoy mo yung reward mo. Yung papuri sa'yo ng tao, natanggap mo na.
Pwedeng naka-TV yan, nakalagay sa screen ng TV o yung ganitong foundation, nagbigay ng ganito, yung ganito, nandito. May pangalan pa, si Mr. and Mrs. Worldwide. Kasi ang TV ngayon, hindi lang Pilipinas nakakakita eh. Buong mundo. Dahil naka-link yan sa internet. So, kung ang ginagawa naman natin na magagandang bagay, ang audience natin na ang Panginoon, ito ang maganda. Ang Diyos naman ang magbibigay sa atin ng reward. Reward sa tamang panahon. At the right time, at the right moment. No? At mas maganda kung ang Panginoon ang nag-reward sa atin. Diba? Mas masaya po siya. Okay, so dito sa chapter 6 na ito, okay, simula verse 5, ang titingnan natin, at least yung mga from verse 2, no, ang mga tinitingnan natin yung 4 na areas sa buhay ng isang Kristiyano o yung mga outward na manifestation ng pagbabago sa atin ng Panginoon. Ito na nga, nabanggit ko na kanina, yung pagbibigay, yung pananalangin, pag-ayuno at kung paano natin i-handle ang kayamanan. So, di ko sure kung ito ay nagkataon or design ng Panginoon sapagkat ito rin naman ay mga ginagawa na ng mga Pariseo at saka mga scribes. Ang mga scribes, meron silang ganitong kaisipan. At ganito po yung kaisipan ng mga scribes. No? Pag may sakit ka, ibig sabihin ikaw ay parang isang sumpa o may ginagawa kang kasalanan. Ganon din pag naghihirap ka o naghihikahos. Yung kaisipan ng mga kwantuhan, ng mga Pharisees, mga Sadducees, mga ganyan. Ganon din pag naghihirap ka, para bang ang tingin nila sa iyo ay may kasalanan ko. Kaya tuloy, pag ganyan, hindi nila maabot yung mga makasalanan. Hindi nila maabot yung mga naghihirap. Bakit? Kasi baka ma-defile sila. Hindi nila malapitan. Kaya na ang Panginoong Hesus ay nakikikain sa mga makasalanan. Pinapansin nila, o tingnan nyo, si Jesus nakikikain sa mga makasalanan, nakikikain sa mga tax collectors. Kasi hindi nila ginagawa dahil ang ganun na yung kanilang isipan. Ngayon, kung sa kanilang isipan din, kung malusog ka at mayaman ka, para sa kanila pinagpapala ka at malapit sa iyo ang Panginoon. Sa tingin nyo, tama ba yan? Pero hindi. Kasi hindi naman porque ang dami mong biyaya, hindi naman porque ang dami mong sasakyan, ang dami mong bahay, meron kang bahay sa Manila, may bahay ka sa Tagaytay, may bahay ka sa Baguio, ay ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Baka hindi, huwag na lang. Baka lang, hindi ko na itutuloy. Baka kayo na lang magtuloy. Baka lang naman. Okay? So, alam niyo na. Pero, ayusin din natin to kasi baka mamaya magkaroon din tayo ng kaisipan. Hindi naman porque naghihirap ka ay nasa iyo ang Diyos. Anakuhan nyo? Hindi porque naghihirap ka ay may kasalanan ka. Hindi naman. Okay, ayusin. Hindi naman porque naghihirap ka, ibig sabihin malapit sa iyo ang Diyos. So, ang pagiging malapit sa Diyos ay hindi kung ikaw ay pinagpapala o kung ikaw ay naghihirap. Ano yon? So, ano pala yon? Kung ano ang relasyon mo sa Kanya. Kung ano ang kung mayaman ka, pinagpala ka ng Panginoon, tapos nakakilala ka sa Kanya, ngayon ginagamit mo yun para tumulong. Di ba? O kung
medyo hindi ka nga pinalad,